allowing us again to be here to praise you and worship you. Thank you for what you have done to us. Give us revelation, Holy Spirit, of who you are. Lord Jesus, I ask for your revelation. I ask for your wisdom, Father, na ma-apply na mo ni tanan na mong mga na-receive in Jesus' name. Amen. So today, we will still continue with our series about knowing Jesus Christ personally. And if you receive Jesus Christ sa imong kinabuhi, God will take you to a journey of discovery, nga imuha jud siyang mailhan. And mao ganing gingon niya dinhi sa John 17 verse 3, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. So mao ni ang eternal life. It's about the quality of life that knows God personally and knows Jesus intimately as our Savior and as your friend. So eternal life, it's about knowing God, about growing to know Him more. And Hebrews 8 verse 11, and they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, know the Lord, for all will know me, from the least to the greatest of them. So, igsoon, dili nato ni mailhan personally si Jesus Christ, pinaagi lang sa kanang study sa word ni God. But of course, kay dili man gud makabalo pod mag-study kining mga bata. And at the same time, akong gina-remind permanente, kung saan na lang itong dili kabalo mo basa, dili na nila mailhan ng Ginoo. That's why ang pag-ila-ila nimo sa Ginoo, personal na siya, kamong duha sa Ginoo. And from the list, kung ikaw moingon ka, di ka kabalo mo basa, wala kay nahuman, wala kay trabaho, or unsa man na, congratulations, mailhan gyapon nimo ang Ginoo. Maski walang-wala ka. Kay from the list man, iyang giingon diri. And ang goal jud sa Ginoo is of course, once na na-receive na nimo si Christ, aside sa naging victorious ka sa sin, forgiveness sa sin, victory sa sin, ang goal jud ni God for us is mahimot ang liwat niya. Mahimot ang batasan sa Ginoo. And iyang giingon diri sa 2 Corinthians 3 verse 18, but we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. So kani jud ang goal ni God for us, na matransform ta from glory to glory. Dili instant ang kausaban nimo, dili instant nga maliwat dayon kag kinaiya sa Ginoo, i-process ka niya. So ang iyang gingon diri, but kita daw, and with unveiled face, pasabot nga once nga na-receive na nimo si Christ, dili ka prideful, nag-humble down ka, yang yung diha, dapat mag-reflect, beholding as in a mirror, mag-reflect dapat ang kinaiya sa Ginoo sa imuha. Ang batasan sa Ginoo mao jud mag-reflect sa imuha. And pinaagi sa tabang sa Holy Spirit, kay mo mayang gingon diha, just as from the Lord the Spirit. So ang Holy Spirit mo help sa imuha para mag-manifest ka na ang nature niya sa imuha. Amen? So dili ka maglisod, mag-cooperate lang ka. And gi-allow ni Lord ang mga problema sa imong kinabuhi, sama sa mga nag-testify. Man, tungunang panahon, na busy man pud sila sa negosyo. Walay panahon sa Ginoo. Kapila pud nimo sila invite, dili jud. So busy pangwarta. Walay panahon kay Lord. That's why i-allow ni Lord ang mga earthen vessels. Nasaning mga earthen vessels, yung mga jars of clay, iyang gingon diha, mga problems sa imong kinabuhi. I-allow na niya ang problem sa finances, problem sa family, problem sa anak, para unsa man, para kana nga treasure, unsa man ang treasure, ang batasan, ang nature, ang life ni Lord mo'y mag-manifest sa imuha. So ayaw ninyo i-underestimate ang mga problema ninyong gipangagian. After you receive Christ, naayoy earthen vessels, naay mga problema mo gawas sa inyo along the way sa inyong journey. Nga naman, sa sulod ana nga problema, mo gawas ang kinaiya sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen? That's why ang imo ang problema karon is your servant, dili nimo master.
Kung na may problema, Lord, gi-allow ni mo ni kani nga problem, kay kabalo ko na kay gusto ipagawas nga treasure sa kuha ang imo ang kinaiya. Amen. Dili nimo dapat master ang problem kung naay sakit. Dili dapat na nimo nga master nga murag maluya na ka, di nakaganahan manimba, di nakaganahan magpray. Ngano man nahimo nimong master ang sakit. Nga dapat kanang mga earthen treasures servant na nimo. Lord, nganong na-allow nimo ni para mas the more pa ko magdepende sa imo. Kaya ang batasan jud sa Ginoo is dependent man siya sa Father, tama ba? And niyang gingon diri, no, sa Mark 12 verse 10, niyang yun diya. Have you not even read the scripture? The stone which the builders rejected, this became the chief cornerstone. No? Mamis ko sa kanta kaganiya, di ba? Nga, Christ alone, cornerstone. Di ba? Weak made strong. Yan na siya, no? Tapos, I will build my life upon your love. This a firm foundation. So, unsa ning cornerstone? Tanawa daw. Na picture diri sa cornerstone. Kani, ang cornerstone is mo na ginabutang sa kilid sa building. Gidiscuss na ako na last service nga mo na subayanan sa lublak para ma-linya, ma-align, dili gubot ang construction. And dapat, mga gingon sa Bible, in Mark 12 verse 10, the stone which the builders rejected, this became the chief cornerstone. Kinsa nag-reject? Si Jesus Christ gi-reject sa mga Israelites. Tama? And karon gihatag siya sa atuwa sa mga Gentiles. And i-align lang daw nimo ang imong kinabuhi sa cornerstone kang Jesus Christ para dili gubot ang imong kinabuhi. So tanawaw nimo ang picture. Ang cornerstone is si Jesus Christ. Linya kaayo ang mga lublak. Murag kita na siya. Kung i-align nimo ang imong life kang Jesus Christ, walay lain. I-align nimo kang Jesus Christ, mahanay imong kinabuhi. Kung dili nimo i-align sa cornerstone ang imong kinabuhi, unsay may tabo, next slide, inguna na imong isura. Tingala, gulo-gulo imong buhay, gulo-gulo imong pamilya, gubot kay imong finances, gubot kayo imong health, gubot tanan nga man, wala ka na align sa cornerstone. Which is very clear, gi-reject siya sa mga Israelites, kita karon nga mga Gentiles, available na ang cornerstone. Mauna, nga once you receive Christ, i-align jud kaniya. Ikaw pod maning kamot ka ma-align ang imong kinabuhi sa cornerstone. Mao na siya atong topic, gihatagan ta sa Holy Spirit kini nga topic, knowing Him personally. Para ma-align ka didto sa iya ha. Kailangan jud nimo ila-ilahaw og tarong Jesus Christ. And mailhan na nimo, the more nimo siya mailhan, the more you become like Him, mag-manifest jud, mag-glory to glory, may mo jud kang liwat niya. Since eternal man ang Ginoo, walay sinugdanan, walay katapusan, pag mamatay ka, eternal gyapon nga naman kauban naman mong duha. Kaya ang uban, focus nila malangit. Ya di man pwede malangit ang initugulo. Muna, mintras buhi pa ka, tingala kay imong asawa, no, murag hutdon imong pasensya, imong anak, nga naman, ginapagawas ang patience. Amen? Which is makita ninyo unsa din ang Ginoo, di ba? Love. Oh, di ba? Nag-discuss naman ta ika-4 na ba yan nato ni nga series today. Diba, i-discuss nato dito nga si Jesus Christ is full of love. Kung gidawat na nimo si Jesus Christ sa imong kinabuhi, ma-align pud ka, magtingala ka, magkaroon na ka og love, compassion sa mga people nga unlovable. So, i-allow ni Lord karon, hatagan ka og mga people nga unlovable, magtingala ka, murag mahurot nimong pasensya, pero ginapagawas diay ni Lord ang tinuod nga love, unconditional nga love. Kay maski unsa nato kadautan, gilabaya ta sa Ginoo. Amen? O nya dili ni love nga kung naa kay makuha, ilab pud nimo siya, no. No, walay makuha sa tuwa ang Ginoo, pero gilab kaniya, gipakamatyan kaniya. Mao ja dapat nga love ang dapat nimo nga makuha sa cornerstone kang Jesus Christ. Amen? And unsa pa atong cornerstone, i-share nato is humble and meek. Kita dapat, kung na-align ka sa cornerstone, mag-manifest dapat ka na nga nature ni Lord sa imo humble, dili hambog. And gentle, iyang ingon diha, dili pwede nga ikaw harsh kay ka. Harsh ka sa imong pamilya, harsh ka sa imong anak, no, harsh ka sa mga people,
no, you need to be humble. Nga naman, ingon si Jesus Christ, learn from me. Wala siya nagingon diha, learn the way I heal. Wala niya gingon diha nga learn the way I walk in the water. Learn from me for I am humble. Pagtuon mo kung giunsa nako pag humble down. Giluwaan, wala ni balos. Gisag pa, wala gihapon ni balos. Gimak, wala gihapon nag-retaliate. Nga naman, humble. Grabe, no? So, ikaw karon nga na-align diha, tingala ka, no? I-allow dyan na imong asawa nga earthen vessels para mo gawas ang humility. Ikaw man nasala. Tungo na ka itong nag-testimony, ako manggod, ako alang permanente tama, ako ang bana, mali. So karon na-realize niya, tama no, kailangan di ko mag-reflect sa akong sarili, dili dahil puro tudlo. See? Once nga you receive Christ mo na kamo nga wala pa naka-restoration weekend, I encourage you mag-restoration weekend mo next year. Last naman to nga restoration weekend na to karon, hinay-hinay, magsabtan nimo kinsa jud ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mailhan nimo mo na nga ang pagila-ila sa Ginoo, dili mailhan ni siya pinaagi lang sa imong pagmasteral. Dili ni pwede mailhan nimo pinagi sa eskwelahan lang. Personal nimo dapat mailhan ng Ginoo. Amen. Mao na ang topic na to, knowing Jesus Christ personally. Amen. And mag-share naman po nato nga si Jesus Christ is full of joy. In His presence there's fullness of joy. The moment nga ma-align ka sa cornerstone, wala na depression. Kung i-align mo imong life nga naman, in His presence there's fullness of joy. So magtingala ka, daghan man kagi-go through nga problema, pero na joy sa sulod. Di na ma-explain. Nga naman, buhi kayo ang Ginoo, buhi nga Ginoo ang naa sa imuang. Amen? And of course, no, He's a good shepherd. Now, dili na siya paid shepherd. Magtingala mo ka ng mga nag-invite sa inyo, ha? Wala man mo gipang bayad, ana. Pero magtingala mo, gina-guide mo. Ginalead mo para po makakaon mo pulong sa Ginoo. Unsa may trabaho sa good shepherd? I-feed ka sa word. And at the same time, tabangan ka nga mahimong righteous ang imong living. Pasabot ma-align ang imong heart diya sa Ginoo. Sama sa gingon ni Pastor Jethro nga alignment nimo sa Father. And at the same time, alignment nimo sa ubang tao. So that's the role of the good shepherd, to feed you with the word and to help you to live a righteous life. Amen? And of course, no, ang kinaiya sa Ginoo, once na you receive, na-align nimo imong life sa iya, you loves to save the lost. Si Jesus Christ niya siya sa yuta para lang luwason ta. Kung nadawat nimo tinuod jud si Jesus Christ, magtingala ka, gusto pod ka i-reach out imong pamilya nga wa pa nangaluwas. Magtingala ka, ako tong una wa man koy pakialam sa ilaha, pero ngaron murag nanalagi koy heart nga mo reach out sa akong pamilya, relatives nga naman, kay gusto na akong ma-save pod sila. Di pod ko musugot nga pag-abot sa panahon mo adto ka sa langit, nya imong mga kapamilya na sa impyerno. Maujud na ang murag heartbeat nga gihatag ni Lord sa kuha ba. Pagka-receive na ako sa iya, pagka-receive na ako sa iyang nature, na-align na akong life sa iya as a cornerstone. Pag-abot sa akong kuya din sa Davao, nag-share ko dayon sa iya og kanang gospel or good news. Pagkabuntag, nag-crash ang ilang eroplano sa Cotabato, namatay siya, at least before siya nihawa, na-save siya. Amen? Kana dapat ang imong heartbeat kung tinuod jud nga na-align ka sa cornerstone. Amen? Then, dependent dud ka sa Father. Did you ka magbutbut? Kay mao man jud na design ni God sa tuwa ang tree of life. Life relationship nimo sa Ginoo. Ga-depend ka, even mga decisions nimo sa imong kinabuhi, you ask the Father, tubagon jud ka ana niya. Negosyo, mangutana ko ana sa Ginoo. Tanan natong ginahimo dinhi, I ask the Father. Holy Spirit, tabangi ko unsa may himuon na mo ani. Even ka ng mga mag-connect na mga people, I ask the Father, if it's your will, Lord, let it be. Pero pag dili, Lord, pangitaig paagi, nga dili madayon kini nga mong mga connection sa ubang pastors o unsa ba. Dili ko magpataka lang, ano man, ang nature jud sa Ginoo is you depend sa Father. Amen? Tama mo diha? And of course, no, dapat servant ang imong kasing-kasing. Ano man, Jesus Christ, kung tanawon ninyo, no, anyone who wants to be great among you must be the servant of all. Jesus Christ, giserve niya, ang iyang giservanta niya sa iyang kinabuhi. Amen? Nag-sacrifice siya.
And of course, si Jesus Christ, He did not shrink back. Walay atrasay. Kung niatras si Jesus Christ para bayaran na itong mga sala, wata na nga luwas. Nya, kung naakaana nga nature ni Christ, kung didawat ni mo si Jesus Christ, dili pud ka mo atras. Maski unsa pa'y makiri, gimak si Jesus Christ, tama, giinsulto siya, giluwaan siya, gibit siya, ayaw yung undang. Pwede gimak ka karon sa finances, barkada nimo, mga dato na niya, ikaw, ginaproseso pa sa Ginoo, sagdi na sila. Wayaw ialaw nga kanang makiri nila may makaundang sa imo, padayon ka sa Ginoo nga man naka-eternal nga reward. Amen. Kami grabe nga makiri mo gipangagyan, and of course katong gi-share po nato nga He's willing to pay the price. Grabe no. Gibili niya ang comfort sa langit. Gibili niya ang papa sa langit. Ninaog siya dinhi sa yuta. Para unsa? To save us. Kung tinuod jud nga na kay nature ni Lord, kabalo pud ka mo pay the price. Kabalo ka mo live sa imong comfort para lang maluwas ang mga people nga gina-connect sa atoa. Amen? And praise God, inguna na ang ga-manifest pud kadaghanan sa inyo ha. Naba mo diha? And padayon ta, no? Again, kini sila. It's just a fact na ako ang gina-share sa inyo ha. Pero mag-manifest na sa imo ha, as you know Him personally. Ako tong una, wala man pugkoy. Wala man pugkoy. Kuan, di ba kung mo pay the price dayon? Pero ipakita ni Lord sa imo bang mga needs sa mga people, nga grabe no, makita nimo kining mga tawana, kung dili ko mulihok, ani nila, kaluoy silang kinabuhi. Walay kabaguhan. So ikaw dyan mo pay the price ka, piyungan nimo ang kuan no, gasolina, piyungan nimo ang gastos, piyungan nimo ang kuan, asawa nimo, no, o say mahuddan na ka og mahurot na didto ang time nimo kay ngano man ay ginapatrabaho si Lord sa imo ha, we pay the price. No? So ngano man, nagpay the price ang ako ang Ginoo. Kaliwat man ka kaniya, kabalupod ka mo pay the price, dili ka dapat selfish. Amen. And padayon ta, si Jesus Christ is full of grace and truth. No? Bantayan ninyo ni, nga once nga na-receive ni mo si Jesus Christ, dapat puno ka sa grasya o kamatuuran. Unsa ni? No? Naba tayo si diris-diritso niya, kung istorya, no? Naba English dire? Wala ko kalingi kung naay puti, o kuan. Tagalog? Wala? Wala. Okay, sige, padayon tag Bisaya, no? Yang gibo John 1 verse 14. And the Word became flesh. Ang Word, si Jesus Christ, became flesh, na imong tao. Tama? And dwelt among us, nakita nila, kauban nila, and we saw His glory. So, kung moingon ka karon kinsa ang Ginoo, ang physical feature sa unseen or invisible nga God is si Jesus Christ. Tama? Yeah. Nakita nila ang invisible nga God kang Jesus Christ. Nakuha ninyo? Mao niya pasabot ani. We see His glory, glory as the only begotten from the Father. Kinsa ang Ginoo? Full of grace and truth. So karon kung gidawat nimo si Jesus Christ, dapat full, puno pud ka og grasya. Unsa man ang grasya? Grace is the available help or strength nga gikan sa Ginoo. For example, need nimo kapasayloan, naay grasya ang Ginoo nga pasayloon ka, naay help si Lord nga pasayloon ka. Amen ba? Kung need nimo ang healing, naay grace si Lord nga i-heal ka. Kung need nimo breakthrough, naay grace si Lord. So, puno daw og tabang ang Ginoo para sa atuang mga kainanglanon. Karon, kung gidawat nimo si Christ sa imong kinabuhi, dapat kabalupod ka nga mutabang para mabago ang kinabuhi sa isa ka tao. Kabalupod mo, sa Old Testament, it is law and punishment. While sa New Testament, no, sama sa gingon ni Pastor Jetro sa bread breaking, grasya. So kung namali ang isa ka tao, dili na nimo pwede i-punish nga wala na siya pag-asa. Kung namali ang isa ka tao, tabangan nimo nga mabago kay inguna naman ang Ginoo, tanawa gud nimong batasan. Hantod karon ginabago pa ka sa Ginoo nga naman puno grasya ang Ginoo. O niya karon kung nisipyat ang uban sa imo, mura na kag kinsa.
So dili naga-manifest si Lord sa imo ang kinabuhi. Kaya abi nimo murag ikaw ray tama na permanente, pero hantod karon baya daway ka maguna-una, daway ka magdesisyon. Nakasala baya ka no? Dili kay perfect, pero grabe ka gracious si Lord. Gapaabot siya sa imo, ginatabangan ka niya. No ngano man para mabag-o ka, kay ngano man dili manggod kwan si Lord kanang dili kaniya pasagdan ngano man puno siya grasya. Amen? Puno siya help as you ask Him for help. Same po dapat sa imuha. No, kabalo mo din sa church. Dili perfect ang mga tao din kay dili man ta pwede ma-perfect mintras buhi pa ka. Kanya-kanya ginagutro ang mga tao din drugs, bisyo, sigarilyo, bisyo o kanang inom. Pero adlaw-adlaw sila ginabag-o sa Ginoo. Even kami, no? Initog ulo, tung una adlaw-adlaw ka, initog ulo, at least once a week na lang karon, hinay-hinay, ginaproseso ta sa Ginoo. Hantod sa magkita ta sa Ginoo, maliwat na jud ka ngano man, wala naman nimong lawas nga initon, kambyuan man kag bagong lawas. That's how the grace will work. Ang law, panis diretso makita ninyo. Niana sila nasakpan tong babae nga na prostitute. Sa law, ano siya? Patyon. Sa law ni Moses, patyon ang nag-commit og adultery. Ang nangabit, ana siya, nasakpan na mo ni nangabit. In the act, ana pa dyan sila. Patyon. Kung sa gingon ni Jesus Christ, kung kinsa man sa inyo way sala, mo'y una mo labay. Hilom tanan ng mga Parisiyo. Nga naman, utro man po sila makasasala po. Murag kinsara ba nga mga uragway sala. Tama? Pero si Jesus Christ, kisay way sala din mo'y unag labay. Tapos niya na, asa naman tong mga kuan sa imo ana si Jesus Christ, wala na. Neither do I, dili ta ka i-condemn. Pero yang gingon dito, go and sin no more. Pasayloon ka sa Ginoo, pero ayaw na pog padayon og pakasala. Amen. Dili nimo abusuhon ang grasya sa Ginoo. Amen ba? Tabangan ka sa Ginoo nga mabag-o, dili tabangan ka nga magpadayon og pakasala. Paglaro na to ning grasya. Amen ba? Tabangan ka nga mabago ka, tabangan ka nga maliwat kag batasan sa Ginoo, pero dili na nimo pwede gamiton o abusuhon ka ng grasya nga magpadayon kag pakasala. Amen? So, igsoon, no? Even mga demon possessed, no, ginatabangan ni Lord nga ma-set free. Amen ba? Naisakit, ginatabangan niya. Katong woman nga 12 years ga-bleed, gitabangan ni Jesus Christ para mahil ang iyang sakit. And balik ta sa John, unsa ang Ginoo? Full of grace. So makita na ninyo kung ang imong bana ni sipyat, ayaw ilista ang iyang sayop. Ang imong asawa ni sipyat, ayaw ilista pod ang sayop. Ang inyong mga anak ni sipyat, ayaw pod ilista ang iyang sayop, kundi tabangan ninyo nga mabag-o ang ilang kinabuhi. Dili pwede nga, grabe jud kayo ang Ginoo. Unya wala na kay heart mo tabang mabago, walay tinuod nga relasyon nimo sa Ginoo. Kailalang ka sa imong utok, pero sa kasing-kasing dili jud ga manifest ang iyang nature sa imo. I pray nga mag-manifest ka na nga grace ni Lord sa tuwa. Amen ba? I-align man ka ninyo yung kinabuhi sa cornerstone, apil ko. Apil po dapat na ajad mag-flow ang grace ni Lord sa imuha. And truth, iyang gingon diha. Grace, full of grace and truth. Niya na siya diha. John 16:13, when the Spirit of truth comes, once nga di-receive na nimo si Jesus Christ, unsa ang imong nadawat? Espiritu sa kamatuoran. Dili bakak. So once nga gidawat na nimo si Jesus Christ sa imong kinabuhi, magtingala ka, hinay-hinayon niya tanggalon ang imong pagkabakakon. Truth man imong nadawat. Kung truth ang imong gidawat, truth po ang imong i-share. Tama? Karon bakakon ka, dili ka pwede gamiton nga naman, truth ka ni imong i-share niya, bakakon ang nag-preach. Naba mo diha? When the Spirit of truth comes, siya muna ang trabaho karon ni Lord, pangitaan na po kag paagi, nga ma-eliminate tanang bakak sa imong kinabuhi. Muna, mangita na po siya earthen vessels,
Kanagan nasakpan na gani ka kanang ikuan ba kanang patuyo jud sa Ginoo nga expose ka niya. Nya dili gyapon ka mo angkon, tago-tago ra gyapon ka. Expose ka sa Ginoo nga man gusto niya tanggalon ang lie. Mao na nga dili jud ka makatago. Once you receive Christ, dili niya gusto nga naay lie sa imong kinabuhi. Magtingala mo dinhi sa mga kauban nato sa church, maski unsaon nila tago-tago. Tingala ka ma-expose jud nga man gamiton ti ka as a vessel of truth niya, bakakon ka, tanggalon jud na ni Lord ang pagkabakakon nimo. Amen? So, He will lead us when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Tama? He will lead us into all truth. And you speak the truth. No? Bahin sa imong sarili, ug bahin pod sa Ginoo. Amen? So, truth ang Ginoo, walay bakak sa iya. Amen ba? That's why kita tanan, we must be truthful. Amen? Amen ba? So, kung tanawon ninyo, no, sa Bible man god, ako na lang i-run-through niyo para kabalo naman mo aning kinabuhi ni Ananias og si Sapira. Tama ba? Si Ananias ug Sapira, no? Mao baya ang first nga gi-judge nga sin sa New Testament. Unsa ang ilang sala? Bakak. Nagpretend. Ano man, naipila, no? Panaghalad, no? Basahon na lang nato ni Bay. Sige, yan ya. Acts 5 verse 1 to 2. There was a certain man named Ananias who, with his wife Sapphira, sold some property. Gibaligyan nila ang property. He brought part of the money to the apostles, claiming it was the full amount. See, gidala niya ang halin sa iyang yuta dito sa apostle kila Peter, pero nga na siya dito nga full amount. Katibukan daw sa iyahang halin. Igsoon, wala may command sa Bible nga ibaligyan nimo tanan imong property ug gihatag sa Ginoo, tama? So, kung pagbaligyan niya sa property, yan ang desisyon kung ihatag niya o dili. Tama? Unsay salaan ni Ananias? Nipila siya sa full amount, nagpretend ba nga full ang iyang gihatag, mao na katilaw jud siya og kilat gikan sa Ginoo. Gijudge siya ba nga man, di ka pwede mamakak. Dili ganahan ang Ginoo bakakon. Amen? Kabalo ba mo ang first nga gimension nga sin sa Bible, sa Genesis? Lie. Tama? Katong namakak si Satanas kang Adam and Eve, ngayon siya nga, dili mo mamatay, mukhaon ninyo ani nga prutas. Sa first pod nga gijudge nga sin sa New Testament, lie. Kini kay Ananias ug Sapphira. Namakak sila, naghilom-hilom lang ba? Pwede man gud nga naa mo dinhi, gahilom-hilom ra mo, naga-pretend mo ba nga, okay, buotan na kay ka, wala na kay bisyo, pero sa tago, is, kanang tago ra gyapon ka ba, naga-pretend ka. Pretension ba ya ang sala pod ani ni Ananias ug Sapphira, nagpretend sila nga whole ang ilang ihatag while itago nila ang porsyon. Simple diri karon. No, naga-pretend lang mo din Kung ikaw di ay sa tago, grabe kayo ginahimo nimo, ga-pretend ka, dili ka pwede magamit sa Ginoo. Ngano man nagpuyo makagbakak. Naba mo diha? May paikumpisal nimo na sa Ginoo. Amen ba? Kung tanawon ninyo, igsoon, tanawon ninyo, diri sa kung ikaw, ga-pretend lang ka, nga buutan na kay ka. Oh. Ga-pretend lang ka diri nga wa na kay sala. Ga-pretend lang ka nga limpyo na ka. Igsoon, kabalo ba mo nga, for example, okay, wala naman ko'y bisyo. Kaya na, no? Wala ko kabinuang. Ga-pretend lang ka, ga-pretend ka sa imong mama, ga-pretend ko sa imong papa. Buutan kay kasi yung balay, pero di ay paggawas nimo, grabe tago-tago nimo sala, ga-pretend lang ka. Kabalo ba ka unsay consequences nimo kung ga-pretend ka permanente? Unsa pangutan na ko unsa? Imbis nga proteksyonan ka sa Ginoo, ang Ginoo na noon ang mualaw nga mutuo ka anang imong pretensyon. Nga mutuo kag lies sa imong kinabuhi. Yung magtingala ka,
ang Ginoo man ang mo protect si mo, di ba? Ang pinakakuan man good, ang father of lie is, di ba, Satanas man jud na. Tama? Kung makita nimo, ikaw mismo karon naga pretend. Tanawon nimo siya yang dire 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. He, capital letter ni, kinsa? Ang Ginoo ni. He will use every kind of evil deception to fool those on their way to destruction because they refuse to love and accept the truth that would save them. So God, God will cause them to be greatly deceived. Mailat na lang ka sa imong pagkabakakon. Magtingala ka, wala man ko'y sala. Wala man ko'y ginahimo. Wala ko ni undang na ko anang bisyo, pero tago ragyapon ka. Magtingala ka, i-allow na ni Lord nga mutuo na lang jud ka ng imong bakak. Magtingala ka, di na ka maka-overcome sa syabo. Di na ka maka-overcome. Nga naman, magsige ra makag-pretend. Mas maayo pa, imo ang kunon. Lord, sorry kayo. Mali niya akong nahimo. Be honest ba before the Lord, dili ka mag-pretend. Amen? Tama mo diya? Daniyangin mo diya, God will cause them to be greatly deceived and they will believe these lies. Mutuo na lang ka ba? Nga, mutuo ka nga wala na kay ginahimo nga sala, pero sa tinuod lang, gahimo gyapon ka. Kano man, puno man kagbakak. Amen? Tama mo diya? Then, asa ka padulong, they will be condemned for enjoying evil rather than believing the truth. Asa man kapadulong. Dulong kag impyerno. Amen? So, ayaw mo pretend, ayaw mo pamakak. Nga naman. Kabalo ba mo? Sa pinakalas po, tanawa, ang verse nga na-mention nga sin sa Bible is bakak ni Satanas. Tama? Ang first nga katawangan ni gi-judge sa New Testament is ang sala nga lie ni Ananias and Sapphira. And ang pinakalas nga chapter, which is ang Revelation, Book of Revelation, chapter 22, kay kutob laman 22 ang Book of Revelation, Revelations 22 verse 15. Basahon ninyo. Outside the city are the dogs, the sorcerers, the sexually immoral, the murderers, the idol worshippers, and all who love to live a lie. Kaning mga bakakon, mao na pinakalas nga gimension sa Bible nga sin. Asa ka padulong, i-condemn ka sa impyerno. Outside ka sa New Jerusalem. Or outside ka sa New Asakwan, sa kanang sa last and final judgment, dito yung ka pagawas. Makita ninyo, wa jud kay padulngan. Dili jud ka magkuyog sa Ginoo. Walay eternal nga life. Kung baka kon gyapon ka. That's why right now, ayaw pretend. Kung naa kay problema, sama ko ni David. Si David, kabalo mo sa gihimo ni David. Ang asawa sa iyang general, iyang gikabit. Si Bathsheba. Para maiyaha si Bathsheba, gipapatay pa niya, gipadala niya sa pinaka-front row para siya maunay kamatay. The murder iyang kwan, ang iyang sala. Tama? Namaklag pa si David. Gikabit niya, nabuntisan pa niya si David, si Bathsheba. Kuan niyo? Pero unsang kasing-kasing ni David? Psalms 51 verse 6. Behold, no na siya ni Lord, niya na siya, you desire truth in the inward parts. And in the hidden part, you will make me known to me. You will make me to know wisdom. Niya na siya, no? So na yan, behold, Lord, niya na siya. Gusto jud kag truth sa ako ang inward part, no? Pero, wala jud ko ani. Grabe ka faithful, grabe ka honest si David. Nag-desire jud ka og truth sa akong inward. Pero na-fail ko ani kang Bathsheba. Ano siya ba? Kana na lang ang murag pinakakuan nga translation. And yan na siya diya. And in the hidden part, sa verse 6, you will make known to me. Gusto yun sa Ginoo nga mahimutang matinud-anon sa iya, ha? Amen? Para unsa man, para mailhan pa nimo ang Ginoo. Mao man yang Ginoo diya, you will make
me to know wisdom. Gusto ni Lord nga di ka makakon, be honest ka sa iya ha, para mas the more ni mo siya mailhan. Kaya ang atong topic dire is knowing Jesus Christ personally. Ang harang karon sa imuha, para dili ni mo ma-know, di ka magkaroon pag wisdom, di pa ni mo mailhan personally si Jesus Christ, is kung nakaanang pagkabakakon. I-admit ni mo kay Lord, Lord, na-fail ko. Samaan ni David. No? You will know Him personally. You will have a revelation if you are honest and truthful. Amen? Be transparent sa Ginoo. Ayaw pa karon ingnon sa Ginoo nga perfect na ka. Be transparent. Kung na-fail ka karon, be transparent kay Lord. Lord, lahi na po akong batasan. Di mao. Sorry kaayo, Lord. Anong gusto ni Lord? Amen? Naba mo diha? So, magkaroon lang ka og kanang kuan, knowledge lang, dili personal nga revelation bahin kang Kristo kung dili ka honest sa Ginoo. Amen? So, I don't have, no, wala jud ko ani nga kuan, truth sa akong kuan, inward part, no? Na full ko kay Bathsheba, honest kay siya, Lord, I am hypocrite. No, ana jud si kuan, si David. No? Napatay na ako si Goliath, pero gipatay na ko ang iyang bana. Kana ang heart ni Lord ni David nga naghinulsol jud ka, naging transparent jud ka kay Lord. Amen. So, kabalo ba mo kung honest ka sa imong situation, transparent ka sa Ginoo, naka-reward. Kana dili ka bakakon. You will see God eternally. Mailani mo din ni eternally magkuyog pa jud mo. Na yung mga account ni sa Bible, kinsa ni mga kauban sa Ginoo, Revelations 14 verse 45, they have kept themselves pure. Ikaw karon nga naa din ni, you kept yourself pure. Sipyat, Lord, sorry kayo, tabangi ko, purify me. Naman ang Holy Spirit nga mutabang sa imo, ha? Ayaw jud mo pagkaparon ingnon, no? Kita tanan diri proseso sa Ginoo. Amen ba? Then yang yun they have kept themselves pure as virgin, following the Lamb wherever He goes. They have been purchased from among the people on the earth as a special offering to God and to the Lamb. Then, yan na siya diya, they have told no lies. They are without blame. Kinsa ni mga kauban sa Ginoo? Kining mga dili bakakon. Kuha ninyo, seryoso kayo ang Ginoo, especially, kabalo ba mo, ang yawa manggod is a father of lie. Gusto na eliminate ni Lord sa tuwa tanan. Amin ba? So, overcomers ni sila nga nag-follow sa Lamb wherever they go. Ang isa lang yung ka-characteristic nga nakita sa ilaha, walay lie. No lies was found in them. They are completely delivered from lying. Amen? Naba mo diha? They become like Jesus, full of truth. So, klaro? No, kaway-kaway diha, no, sa mga kuan, mga anak, no? Mga youth, nga natin nga kusog mamakak sa mga ginikanan. No? Asa ka? Nara ko dire. Maski dili ka makitaan sa imong ginikanan, gatanaw ang Ginoo sa imo. Dili man mo magdungan sa imong ginikanan mo saka sa langit. Ang pangutana, I pray nga magdungan jud mo padto sa langit, dili mo magbulag. Ay mo ang mama, papa, no, nga ning kamot in tawon nga matinud-anon. Nya ikaw mo sukwahi. Kabalo na ka sa kapadulong. I pray nga di na may tabo sa toa. Ngano man, gracious man si Lord. Kung bakakon ka tunguna, adlaw-adlaw ka mamakak, murag lifestyle na lang nimo, murag dili makontento sa isa kadlaw nga di mamakak karon, mangayo kag pasaylo sa Ginoo. Lord, sorry kaayo. Mura na nako panotbras ang pamakak. Lifestyle ba? Di ka may mutang kung di ka katutbras, tama? Ang lifestyle, di ka may mutang pod kung di ka kapamakak. So, makita ninyo, ang Ginoo is puno siya sa grasya o kamatuoran. Unsa pa? Puno po siya sa gugma and
severity. Yang gingo diri, Romans 11 verse 22. Behold the kindness and severity. Dapat balanse. Kung nakay relasyon sa Ginoo, gina-align nimo imong kinabuhi sa iya, ha? Dili lang puro ka love sa imong mga anak. Dili lang pud love ang imong ipakita. Nganuman, ang Ginoo loving pero severe pud di ay ang Ginoo. Mudisiplina di ay ang atong amahan pod. Nya kung ikaw karon nga papa, puro lang ka love, mali nga Ginoo ang imong gituulan. Nganuman, yamang kingo diha. Behold, yana siya diha. Look carefully. Yana siya diha. Behold. Oh. Behold, look carefully. The kindness and severity sa Ginoo of God. Those who fell, severity. But to you, God's kindness, if you continue His kindness. Kung gaubay ka, gasubay ka sa pagbuot sa Ginoo, grabe ka kind si Lord. Magtingala ka, hapsay ang imuhang paglakaw dinhi sa kalibutan. Pero kung ikaw magbabadlong ka, naapoy disiplina ang Ginoo gipaabot sa imuhang. Naba mo diya? So dili lang di ay kabuutan, no? Dili jud ayaw jud ko ninyo ingna nga abutan man na si pastor kay pastor naman na. Mali nga pastor ang inyong nailan. Kana mo ingon na dili man nakabalo mo suko si mama kay kasimba naman nag-DCIM, mali na. Naiuban manggot, kasimba-simba ka mga anong nga na ka mo suko. Ang Ginoo mo suko. Dili lang puro love. You are a bad example nga ga-represent sa Ginoo kung puro lang ka love. Kay ang Ginoo naa siya'y love, naa po siya'y severity. Mudisiplina ang Ginoo. Amen ba? Dili lang puro love. Muna ang inyong ginikanan, kung mga saba na sa inyo ginalabpod mo, tama nga Ginoo ang ilang ginasangpit. Naba mo diha? Ikaw karon nga anak, ang wa kaila sa Ginoo. Nganong musuko imo ang papa ug mama sa imo nganong disiplinahon man ka, nganong kuhaan ka gadget, nganong bawasan naman ang imo ang allowance, sige ra makaglaglag. Oh. Tama mo diha? Kung tuliron ka, mamagyan gingon diri oh. Diri oh. Balance dapat, tama? We must be kind and severe. Then, yan yung diya, Hebrews 12 verse 7, it is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. Yan na siya. For what son is there whom his father does not discipline? Walay anak nga dili disiplinahon sa Ginoo. Agi jud tatanan disiplina. Amen ba? Love ka sa Ginoo. Unya karon kay sige gyapon kag panugal. Sige, ana gani kay kwarta, scatter gyapon ka. Tabangan ka, scatter gyapon ka. Unsa imong sa Ginoo sa imo hugnan niya ang imong finances, disiplinahon ka, wa kay kwarta. Ngano man, palangga man kay ka sa Ginoo, dili ka gusto niya malubong sa utang. Amen. Dili pwede ngayon, ay love na ako si Kwan, si ani, tapik ko no kastorya og tao ba no? Love na ako ani, no? Oh, sige lang, love man ti ka, okay ra ka diha. Dili na tinud nga love. Dili na tinud nga nature sa Ginoo, wa ka kaila sa Ginoo. Kung kaila lang ka nga gahigugma lang Ginoo sa tuwa. Amen. Kamo nga mga anak, dili mo mangluod sa inyong ginikanan. Kung ginadisiplina mo, ngano man ang Ginoo gapalangga gadisiplina pod. Klaro? Sabi mo diya, yes, love mo. Ang tinud-an nga love mo sa inyong ginikanan mo disiplina. Amen. So, dili kaliwat sa Ginoo if you are a father and you did not discipline your children. Klaro? You are not like God. You are a bad representative of God if you only love and care for your children. Unsay dapat? Love and discipline dapat ang makita sa mga ginikanan. Pastor, di mako kabalo mo suko. At least imo ang mama, ang imo ang papa, kabalo mo disiplina. Kung ang mama dili kabalo mo disiplina, ang papa dapat balansi mong duha sa balay.
Dili puro ra ka mo love man ako akong anak pastor, pasagdan na lang nako. Wala mo kaila sa Ginoo. You're misrepresenting God kung puro na lang mo love. Kabalo na mo nga mali ang ginahimo sa inyong anak. Klaro? Di mo medyo kinaya sa mga bata. Kailangan nyo disiplinahon. Tanawa daw na yun. Proverbs 22 verse 15. Foolishness is bound in the heart of a child. The rod of discipline will remove it far from him. Kailangan dyan ay disiplinahon ng mga bata para mawala ang ilang pagkabuang-buang. Bisaya, kinaiya sa mga bata ang pagbinuang. Apan matulit kini kung disiplinahon sila. Dili madaragkuan ra. Dili madarig lablab. Disiplina daw ang pagtulid ani nila. Napa mo diha? Nganong maingon man ta nga ang bata kusog na magbinuang. Hilak-hilak ang bata. Kargahon nimo, muhilom. Ginabinuangan lang ka, abi nimo guyawa na. Di ba? Mao na gani na fully kinaiya na jud sa mga bata ang magbuang-buang. Muna Bible. Muna, bitaw no. Gahilak-hilak, kargahon ni mo, mahilom, binuangan lang ka. Diba? Sa bata pa, kung yung nagtuo mo, guayawa na. Muna nga, kailangan dyan na disiplinahon. No? Kagaya no, mga reminders ni sa mga ginikanan. Kailangan ka mo sa Ginoo. Disiplinahon ninyong anak mintras sayo pa. Ang ingon sa Bible, train up a child the way it should be. When they grow, they will not depart from it. Kanusa pa na ninyo pang tuliron, dagko na, ay layasan na mo, anak. Oh. Naba mo diya? So dapat kini nga kani nga nature, balanse ha? Balanse, kana nga cornerstone. Amen? So, isa yun ka nature po sa Ginoo. No, nga, dapat mag-manifest atoa. Unsa? Mag-manifest ang pagkaamahan sa atoa. Saan ang amahan, pastor? Pasahon nato ni. 1 Corinthians chapter 4 verse 15. For even if you have 10,000 others to teach you about Christ, you have only one spiritual father. Basahon ninyo ni. For, yan na siya diha. Next slide. Basa. For I became your father in Christ Jesus. Once gidawat di ay nimo si Jesus Christ sa imong kinabuhi, you will become a father. Dili teacher. Kay mo man yung kingon diha, naamoy 1,000 ka-teacher. Daghang kay teacher diri ka gusto, di ba? Nga mga teacher, na may mga teachers po din eh. Dili nga teacher sa DepEd ha. Kanang kwan. Daghan daw kayo nag-desire og teacher, pero few lang ang father. Pero kiniday dapat ang magmanifest sa isa ka disciple once nga nadawat nimo si Kristo, magkaroon ka og father's heart. Unsa man ni? Tanawan ninyo, ako tong una, wa ko'y pakialam sa tao. Dili ko mo atiman og tao. Dili ko mo pay the price para bag-on niyang kinabuhi. Dili na ako na batasan kay ako ato na negosyo ra ako ang isip. Pero magtingala ko katong time nga nadawat na ako si Kristo, ganahan ako mo atiman og mga people nga nangasahag, samot na ning mga buguyon. Mo istorya diya tapos maldituhon ning tawana. Tawagon dito sa kwan sa Pag-asa o RCY, dagham kayo mga maldito dito, pila mo nakawat. Ako mga 300 ka book ka motor. Hali ko dili bigyon sa man ani mo pagkawat ano. Murag na ako'y heart sa ilaha nga i-guide. Bag-o nilang kinabuhi. Dito last Wednesday, istorya na ako tong isa katong nang dunggab gani dito sa Tagum mo ka 38 times. Nya kaisa lang to nga anak ang iyang gidunggab. Nya kauban na ako, gastorya mi. Ano ko, ikaw man tong sa Tagum no. Ano ko, oo. Ano ko na apil kag dunggab dito. Ano ko siya, oo apil.
Sa manitabo sa imo di ay hubog man ko ato pastor. Ano siya nahubog ra ko, nag-drugs ka wala pastor. Pero karon ba na realize nila ilang mali? Ikaw ba murag tung una nga nabalitaan nako, naglagot ko ba lami kayo pang martilyohon ang mga kamot? Imagine mo kay isa-isang anak ipatay. Tulo sila kabok ba to, upat kabok? Dito kay hinulsol. Unya, kung wala kay compassion na nila, wala kay father's heart, pasagdan yun nimo ning mga bataan ni diya, mga guba ilang kinabuhi. Muna nga, kailangan ka mo pay the price. Unsa man tayo ning mga teacher? Okay, daghan daw teacher. Ano siya? Unsa man ning mga teacher? Ang teacher is mutudlo uli. Tama? Ang mga teacher din eh. Tudlo ka sa school, uli dayon. Tama? Tapos, dili mo na nimo sila mapatudlo diha kung dili nimo sweldohan. Sweldohan jud nimo ang mga teacher, tama? Tapos wala na po ni sila responsibilidad sila estudyante pag uli sa balay, tama? Kaya mo po ni sila pamilya, tama? Pero kung tanawon nimo, ang mga teacher ganahan po ni sila motudlo sa daghan. Dili nimo ni sila pwede patudloon lang nga isa-isa. So, daghan kay mga ingon ana, gusto ma-teacher. Una, muwali, uli. Gusto na ihatag para muwali. Murag, silduhanan ba? Nga mga preacher. Gusto daghang kayog tao, may muwali, pero kausaban sa isa ka tao, walay pakialam. Kay gusto, ramal ma-approach sa mga daghan. Sikat kayo na, daghang kayog tao. They want crowd, not individual. Pero ang father, unsa? Pipila lang yun may mong father. Mao na ikaw karon nga nidawat kang Kristo, dapat mo abot ka ani nga level nga mahimo kang papa. Unsa man? Ang papa naningkamot tawon para sa iyang mga anak, tama? Di ba kamo nga mga papa, trabaho, kauno na lang nimo ihatag pa sa imong anak. Daan na imong cellphone bago ang ilang cellphone mong mga anak. Tama? Ngano man, you sacrifice for your children. Then, isayang yung diya, ang papa, grabe mo instruct sa mga anak, mo train sa mga anak, tama? Then, mo love silang mga anak. Apil ang mga babae, ani? Nature sa father ba? Maski ikaw babae, nga na imo ang heart, tama? Then, grabe mo sacrifice sa anak, tama? Mo ni si Paul, grabe si Paul. No, wala siya nagtrabaho para lang na siya madawat, si Paul. And kung tanawon ninyo, wala siya nag-atiman si Paul, kay na siya madawat, na siya wildo, wala siya gatiman na, naama ko yung madawat o wala, padayon ko atiman sa tao. Kay dito manggod sa Corinth, daghang teacher, kanang mo bisita lang ba, muwali, tapos hawa. Ilaro ng mga tao, hawa. Those are teachers. Why pakialam sa taong kabaguhan? Ang desire ni Lord sa tuwa, kung nadawat ni mo si Christ, mahimo ka dapat, Father, kabalo ka mo sacrifice para sa matag-usa, kabalo ka mo lead, kabalo ka mo tudlo. Mo nang naapod nga nabati na ako karon ba, kanang father's nga heart. Tunguna, wa mo ko'y pakialam. Karon kabalo na ka mo sacrifice ba para sa uban? No? Dili sa pagkuan, no, makita na ako nga, wala man ako nigipugos. Pero makita ni mo ba nga, instead nga, ikaw raw sa mukhaon, kailangan nag-iisip pa ka ba sa tanan nga makakaon? Manglakaw mi adto mig bagangga, mangita mig paagi nga mo sakto tanan ng pagkaon. Dili lang akong personal akong ginaisip, nga naman, father naman ka. Naba mo diha? Same nyo ha karon. Dapat mag-manifest kining father nga heart sa imo ha. Amen? So dili lang ka, mao ganito nga, nag-invite sa kuha. No? Nag-invite sa kuha sa kwan, sa Targuna. Ana ko, gina na ako tong kwan, worship leader man nato diri. Kung muadto ko diha, para lang, mugitik lang sa inyo ha, mo share og mensahe, dili na ako na trabaho. Kay dili man ta teacher nga mogitik ra ka diha og muuli na dayon din eh. Lo, gwapo kay itong misis ni Lord bo. Gwapo kaayo. Kutob ra ka didto.
Nga ang father, kailangan ka atimanon. Disciple ka, tabangan ka nga mag-grow, tabangan ka nga malig ka, sa matarong ka kinabuhi. Mao na yung father nga heart. Dili teacher nga maayo ra ka ganaan la kamuwali, di na mao. Puto anak ko, much better siguro, anak ko, yes, introduce man na ni dito, pero kani jud nga to ang padulungan ani. Kailangan jud ma-open inyong discipleship diya sa inyong church. Ngano man, di jud na mag-grow ang inyong church kung walay discipleship. Kung puro ra teacher ang inyong invite diha, wali karon next year na po bag-o na sad, wali na sad. Walay ka baguhan. Kailangan na yung discipleship, kailangan yung journey jud together na ipapa mo atiman diya sa inyo ha. So ano, I don't know, sa ikuan ni Lord, plano pa na ni Lord, no? Kaya naman na may papa dire, Papa Jetro, muadto dito if ever ma-confirm na siya. So, kini ang stage sa spiritual growth. Ganahan kay kuan ni ba? Ginabalik-balik na ako ni para ma-sink in sa tong kasing-kasing ba. Tulo ka stage sa spiritual growth. Basahin niyo ni ha. Para masabtan ninyo. 1 John 2 verse 12. I am writing to you, little children. Yan na siya. Because your sins have been forgiven for His name's sake. Unsay una? Little children. Unsa may pasabot ani? Kung gidawat nimo si Lord, grabe kay si Lord. Sama to nag-RW. Pasaylo ko sa akong mga sala. Grabe kayo. Little children pa. Tama? Ang next nga level, ana, aside sa na, I'm writing to you, fathers. Nga na siya dire, sa ikatulo ni. Because you know Him. Take note ha. Because you know Him. Ang mga papa, personal na nila nga dailan ang Ginoo. Tama? Naana sila'y kaliwat sa Ginoo. Tama? You will know Him who has been from the beginning. Tapos, gisulatan na po niya diri, I am writing to you young men. So, children, young men, and father. Tama? Dili ka pwede, puro ra ka children nga, Lord, nakasalan na po ka, puro ra ka, pangayo na nagpasaylo. Kailangan mahimo kang papa. Naadyo kay atimanon nga mga tao. Nawa mo diha? Pero kung bago pa lang ka, okay pa na nga children, kay dili matamuagi tanan. Tama? Pag-abot din ni, I am writing to you young men because you have overcome the evil one. So, gikan sa children, grabe ka Lord, nailani mong Ginoo, tama? Karon napasaylo ka sa imong mga sala, pinagi sa pagdawat nimo kang Kristo. Pero di lang di akutob, mo journey ka. Unsaon? Kailangan nga ang sin has no power over you. Sama tong gingon ni Pastor Jetro, nga wala naggahom ang sala sa imo. Amen? Forgiveness, wala naggahom ang sala. Ikatulo, unsay ang ingon diha? Because you have overcome the evil one. I have written to you, children, because you know the Father. So, mailan naman jud nimo ang Ginoo pag nadawat nimo si Kristo. Tama ba? I have written to you, Father, because you know Him who has been from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong. Overcome paning mga young men. Bago pa lang ka sa Ginoo, ga-journey ka, overcome sa lust, pride, no? And kadaganan sa tuwa din na pa sa young men. Pipila pa lang ang nahimong father kanang gaalaga. Ngano man, daghan naman po na sila gipang overcome. Mana kung napaka din sa ikaduha, young men, dili ka pwede intriguhan. Ngano man, di pagani ka ka-overcome sa imong uwag. Unsaon, di mo pagtabang ani nila. Di pagani ka ka-overcome sa imong sala, unsaon, di mo pagtabang sa uban. Muna nga kailangan jud ka mag-respond kung gina-process ka ni Lord para mahimo kang father. Pero ang ultimate jud nga goal sa Ginoo sa tuwa is mahimo kang father, dili lang ka kutob sa children. Kabalo mo sa children. Kanang mga anak, yes, na tao na. Tama. Diba, mulibang? Mama, pupo. Tama? Dol sa mama, pupo. Trapuhan na sa mama o papa. Tama? Ana inyong mga batasan tong bago pa mo. Maski unsaong tambag. Pagkasala, may rapon mo duol pod. Grabe pa, nakasala na pod ko. Okay, sige, ikaw naman. Pila nakakatuig, tulo nakakatuig, upat nakakatuig mo ragya po kag bata. Puro rasala lang imong ginahimo. Pwede ba ikaw na po mo overcome? Oh.
Ikaw pa mo overcome na pod ka, kayang min man, dili pwede nga kutob ra ka diya permanente. Muna, tanggalan kag mga leader diya, kwaon ang leader sa Ginoo, ang kwaon ang mga tao sa imo, ang ano man, kana pa lang struggle nimo dili nimo kaya, unsaon na lang, imong asawa dili nimo kaya, imong bana dili nimo kaya, unsaon nimo pagiging father. Kailangan jud nimo lagpasan ang young men. Amen ba? Naba mo diya? Then, last. Can't go ani. Kung nana-G nature sa imo ang Ginoo, you always give your best. Nga naman, the best ang gihatag ni God sa atuang niyang anak. Dili pungkol ang gihatag sa Ginoo sa atua para luwason ta. Tibuok niyang anak ang gihatag sa atua. That's why kung ikaw na align ka sa cornerstone, the best pod ka, mubalik sa Ginoo. Amen? Example lang, ani kay Kwan, dire naitabo aning bayana. Kay Mary Magdalene, o kang Jesus. Mark 14 verse 3. Meanwhile, Jesus was in Bethany at the home of Simon, a man who had previously had leprosy. While he was eating, a woman came with a beautiful alabaster jar of expensive perfume made from essence of nard. She broke open the jar and poured the perfume over his head. Kinsa ni nga bayana? Si Mary Magdalene, tama? Unsa iyang gihatag? The best nga perfume. Kuha ninyo? Then, naay mga tao dito kauban, naay disciple, napod si Judas dito. Kinsa ni istorya? Some of those at the table were indignant. Niya na siya dito, why waste such expensive perfume? They asked, it could have been sold for years' wages and the money given to the poor, so they scolded her harshly. Gibadlong ni Judas si Mary Magdalene, sayang ka ng imong gihatag. Pwede ra nato ni baligya. Kay nga naman, isa daw katuig ang cost daw ato nga sweldo. For example, ang sweldo nimo 10,000 kada bulan, ang cost daw sa perfume 120,000. Can you imagine? Giyabo sa babae sa ulo ni Jesus Christ. Gigamit pa sa other nga mga chapter, gigamit pa ang buhok ni Mary Magdalene para itrapo sa tiilan ni Jesus Christ, ang oil. Gihatag niya ang the best, tama? Kung tag 20 mil lang imong sweldo kada bulan, pilang cost? 240,000, tama ba? Tama mo diya? Kung tanawon ninyo, good ang intention ni Judas nga ihatag sa pobre. Tama ba? Di ba kingon ba yan sa Galatians? Di ba Galatians 6 verse 10? Basaw na to. So then, yan ang Ginoo. While we have the opportunity, sa maputugingon ni Pastor Yen kaganiya, nga we have opportunity, let us do good to all people. Mutabang ta sa mga tao. Samot na daw, kining mga kauban nimo sa simbahan. Mamayang gingon diya. Who are of the household of faith. Niya na siya, tama ang intention ni Judas. Nga ihatag na lang sa pobre ang halin ay ang kwan nato. Kung ibaligya to siya, ang halin nato itabang na lang sa pobre. Tama ang intention kay naman po scripture nga ningon nga if it is possible, no, kung nato opportunity, you do good, you help na siya. Pero ang intention ni Judas unsa? Kung mahalin to siya, kawaton ragyapon niya. Ko ninyo? John 12 verse 6. He said this, gingon ni Judas, not because he cared for the poor, but because he was a thief. Kawatan si Judas, sarili na niya ginaisip. And having in charge sa money bag, he used to take what was put into it. Gapangawat si Judas sa offering box. Nakuha ninyo? Ang gingon ni Jesus Christ. Si Mary Magdalene, gusto niya ihatag ang best. Si Judas, ayaw. Ihatag nato ni Sapur. Paatik ba? Para na ako'y makuha. Na si Judas. Ang gingon ni Jesus Christ, pasagdi siya. Leave her alone. Mark 14:6. Jesus said, why are you bothering her?
She has done a beautiful thing to me. Kung ihatag di ay nimo ang best nimo kay Lord, beautiful di ay na ang imuhang gihimo sa Ginoo. Salamat kayo. Kuha ninyo? Leave her alone. Yan na siya diya. Nga naman, why are you bothering her? He has done a beautiful thing to me. Kung gihatag nimo ang best nimo sa Ginoo, beautiful di ay na sa Ginoo ang imong gihimo. Amen? Samaan ng time. Oh. Best dapat imong time. Tanaw mig sini kagapon sa akong asawa, alas 11 pa lang. Gina-remind ako niya nga di mi malate. Ngano man, dili man nimo pwede i-rewind nang sinihan kung nahuman na ka didto. Tama? Pangutana, ingunana pa ba mo sa simbahan pod? Dili ka gusto malate, kaya di na ni ma-rewind. Or sige nagyapon kag kalate. Wala nimo nahatag ang imong best kay Lord. Imong time. Ang imong money. Kita ninyo, si Jesus Christ, siya ang gi-offer saya ni Mary Magdalene. Costly nga perfume worth 120,000. No? Tanawon ninyo. No, mga disciple din makita ninyo. No, lahat ay mga disciple sa malita. Walay bili na sa ilang kwarta. Mubiyahe na sila din anhi diri sa Davao, gikan sa Malita, para unsa man, para mag-lead sa tuwag worship. They offer their best to God. Their time to God. Grabe nilang biyahe, taas yung biyahe, Malita gikan. 5 ka oras, 6 ka oras ang biyahe. So unsa ba? Effort. No? Sa kalibutan, grabe ka mo effort. Pangutanon ka sa update sa Bukana Bridge, dagang ka matugba, mastorya. Pero pag abot sa devotional, wadyo kay masyawa ka ka-effort. Naba mo diya? Pangutanon mo sa update kay BBM o kay Inday, updated mo. Pero pag abot karon sa devotional, mangutana ka ko sa bersikulo karon ng devotional, di ka kabalo. Ano man? Wala ni mo nahatag imong best. Beautiful ba na sa mata sa Ginoo? Dili. Amen? Even imong mga talent. Gihatag ba nimo imong best nga talent? Mo na gina-remind ako mga dancer, ihatag inyong best. Pag smile pud mo diha, dili mo sig mugot. Sayaw dili mugot gana. Unsa man na? Karon naga-smile na sila. Amen ba? Lagbakan nato ni mga dancer nato diri. Kalain raban mo sayaw kagamugot, murag dili naman nimo ni best. Dapat the best imong ihatag. Amen ba? And praise God, kini mga media team nato, naningkamot jud sila po, they want to give their best. Pero before na nahitabo, love and severity po dilang nadawat. Grabing kasaba, grabing kwan dito antod sa nanay. Amen. Even ka ng mga DK team na to, ano man, no? I-offer. Gana ko sa mga media team. Kanang inyong mga talent, grabe kay mo itong una. Di ba? Ang mga kauban nato din asa nila perfect kayo itong una sila mag-post sa porno. Oh. Pero karon the best na po ang ilang ginakuan. Grabe ang mga layout na nila. Ang ano man, gihatag nila ang best nila kay Lord. Amen? Kana ba? The best nga naman, kanang imo ang gihatag nga the best sa Ginoo. Eternal ang imuhang reward. Ma-remember ka sa Ginoo. He has done beautiful things to me. Ma-remember ka sa Ginoo. Amen ba? Even kani atong mga food committee, mas kikabalo mo sa restoration weekend, grabe kayong mga food committee nato. Dili man ninyo sila makita din galuto sila sa balay. Nakita na ako, ginahatag na nila ilang best. Bili nila ilang mga tindahan, magluto lang para lang sa inyo ha. Nga naman, ma-remember sa Ginoo mong ginahimo. Pwede nga dili mo ma-acknowledge din ma-acknowledge lang din makitaan lang ninyo kami ang gawali. Pero ang Ginoo gatanaw, beautiful kay mong ginahimo na. Pero ikaw, gamugot ka diha gluto, gana, gabagulbul ka diha. Di ka ma-remember sa Ginoo. Sayang lang imo ang paningkamot.
Amen? Kabalo ba mo? Nganong ingon ana man ang gihimo ni Mary Magdalene? 7 kayawa ang gitanggal ni Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Mo na nga wala lang ning 120,000 na ako nga gi-offer sa imo ha. Karon mo challenge mi sa inyo ha og kwan. Thanksgiving, amot-amot lang sa Thanksgiving. Kwenta daw pila na nakakuha, no? Kasi nag-meeting mi sa mga core. O mao ni, ihatag nato atong the best ha, kay pasalamat nato sa Ginoo, pakauno nato atong mga bisita, mga invite po ninyo, magpakaon po ta. Pasalamat nato sa Ginoo ba? Tuara, no? Ang uban, tando ra, pero wala na, ga-react na ang uban. Nangayo gud kog pasaylo sa Ginoo, Lord, sorry jud kaayo kung ingunani ang mga heart paning uban. Ngano man? Imagine mo. Pila kayawa ang nawala sa imo ha? Sige daw. Yawa sa pagka-addict, yawa sa pagkakawatan, yawa sa pagka-prideful, yawa ka sa kanang pagka-lustful, pagka-uwagan, yawa ka pagka-bakakon, yawa ka pagka-pobre, kanang walang-wala permanente. Yawa sa kwan, perting ang tagang yawa Unya, 2.5 lang magreklamo pa mo sa pagkaon nato. Ipakaon mo na sa inyo atanan. Grabe no. Pakaingon jud ko ba? Mo na magrepent ta, no? Kay dili ni kato si Mary Magdalene, Lord, unsa ra ni? Unsa ra ni? Gahilak pa gani siya ga-offer sa iyang 120,000 nga perfume. Ngano man? Palagsa ra ni mahitabo. Once a year ta mag-Thanksgiving diri, makasabot mo sa pasalamat. Pasalamat nato sa gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Apa mo diya? Salamat ta. Tungo na bitaw. Mag-amot mo siya bo. Wala lagi kang reklamo. Mabila ko sa kalibo. Mag-away pa mo dayon diya. O mag-amot mo ginom. Pila ka kisi mo pulutan. Karon ba salamat nimo sa Ginoo? Imagine nimo. Pila na mo katuig ibago, pangatagan mo sakyanan, balay. Anang 2,500 inyohang ikuan reklamuhan. Amen. Magrepent lang ta kay niabot man ta sa time nga children, youth, then father. Amen. Proseso tatanan inguna pug kutong una. Ngano man mao na nga kailangan mo disiplinahon, sultian, remind, dili mo dapat ingunana. Ano man? Bayad ka karon sa rehab 30,000 ang bulan, 300,000 ang bulan. Tapos ako nga ko pa sa ilohanim. Sa Ginoo. Sunaba mo diya? Saniyangi mo diya? So invited mo tanan sa Thanksgiving. Amen. Mag-connect lang mo sa ato ang mga leaders na ating mga prime dere. Mauna akong ginaremind sa mga core. Kamo dapat ang mauna ma-sold out din Dili pwede mag-lay down mo dito sa baba sa inyong sudanon, sa atong iamot-amot din niya kamo magulbol. Mo ta i-settle nato dan before ta manguli. Which is tama pod. Nayuban dito pero na-settle. Kaya nga naman, na-adjust tayo nature ba nga sayang. Mao man to'y nature ni Judas, sayang nga na oy. Sayang kayo, sayang imo ang time mo adto sa mission, mao na heart ni Judas, sayang imo ang money nga gastuson diya sa mission, sayang imong effort diya, dagan kay kag mawala sa imong negosyo, mao na mindset ni Judas, sayang. Pero ang gusto sa Ginoo the best. Amen ba? Nga mo diya? Si Judas man ni sige reklamo. Nga na siya dito, nga sayang nga na oy. Biya tabang na lang nato sa poor. Kabalo ba mo? Ang pagtabang sa pobre, dili na siya sign nga mature na ka nga Kristiyano. Ang social work, it's not basis nga mature ka nga Kristiyano. Nga naman, unsa man di ang greatest nga command sa Ginoo? Di ba ang gingon ni Pastor Jethro kaniya? Yan na siya diya? Yan na siya dire sa ta. Mark 14:16, leave her alone. Say Jesus, why are you bothering her? She had done beautiful things to me. Tapos niya na si Jesus Christ 7. Permanente ang mga pobre ninyong kauban. Niya na si Jesus Christ. So kung gusto ninyo sila tabangan,
mahimo na ninyo kay kauban ra man na ninyo permanente kanang opportunity nga motabang. Tama ba? Pero niana siya dinhi, niana siya diri, but you do not always have me. Kalagsaran ning opportunity nga i-honor ko niya. Niana si Jesus Christ. Ngano man, kay kung dili ito siya i-honor sa oil, dili na to siya ma-anoint og oil si Jesus Christ. Ngano man, paglubong kang Jesus Christ on the third day, nag-raise up naman siya, na-resurrect siya, wala na tsansa nga ma-anoint pa siya og oil. Kining opportunity nga i-honor ko ani, i-grab na nimo. Same mo ha. Once a year lang ta mag-Thanksgiving. Ihatag mo ang best. Nga naman, wala ta kabalo kung naapa ka next year. Naapa mo diya? Karon ng opportunity nga mag-serve ka, i-grab ni mo. Kay waka kabalon sa kinabuhi ni mo next year. Mabitaw katong mga kauban ako nga tunguna. Wala gi-grab ang opportunity. Unsa? Sayang man, sayang ang cellphone, sayang ang kwarta. Dito sa kwan, nagpatuyang sa kalibutan. Wala ni serve, wala gihatag ang best. Pag-abot sa ospital, nagkaroon man to siya cancer. Pag-abot sa ospital, maayo lang ko di. Mag-serve ko. Sayang ang opportunity, katong kusog pa ka, wala ka nag-serve. Gigamit nimo sa kalibutan. Ayaw magmahay, igsoon. Nga karon ang opportunity nga mag-serve ka, mahimo kang father, mahimo kang blessing sa uban, you grab it. You always have poor among you, niya Jesus Christ. So, unsa man eh, labaw di ay sa pagtabang nimo sa pobre, dapat unahon nimo ang Ginoo. Unsaon? Anino? Imbis nga mohatag ka og ayuda, i-connect sa silag una sa Ginoo. Kaya man gingon sa Bible, love, okay, yan siya. Mag-isend ko gamaya. Mark 22:36, yan ko diya. Unsa may pinaka-great nga command in the law, niya na ang tao, kang disciple ng Jesus Christ. And he said to him, you shall love the Lord with all your heart. Unaha ang relasyon sa Ginoo. Priority dapat nimo. Amen? Ang gusto sa Ginoo ang imuhang unahon. Then, love your neighbor. Ay haka mo tabang. So, kung muhatag ka og ayuda, dapat unahon nimo nga i-connect siya sa Ginoo, kamoy pagbuot sa Ginoo siyang kinabuhi para matakdan siya batasan sa Ginoo kanang purpose nimo nga gihatag. Gastoso niya sa maayo, dili isugal. Nasabtan ninyo? Kay kung magsige ra kag love your neighbor, hatagan nimo siya kwarta, isugal ra gyapon. Hatagan nimo siya ikwan, itong itra gyapon. Magsigiginom ra gyapon. Nganuman nawala nimo kini nga design sa Ginoo nga dapat nato himuon. Nga ang gusto sa Ginoo unahon nimo, then pero dili nato pasagdan. Ang ato isikatao, more than your health physically sa ilaha, unahon dapat nimo ilang spiritual. Para matarong ang iyang kinabuhi, dili magsigig maoy sa ilang balay, mausab ang iyang batasan, mapalit niya bugas ang imong gitabang, mapalit niya og sabon ng imong nahatag, nga gitabang siya, mapalit niya sudan, gatas sila mga anak, ang imong gihatag nga ayuda. Nama mo diha? Kaya ang uban, mabidyohan na ako, bagong dawat sa ayuda, tuara, nagkaaraw na, ang mga anak, wapay sudanon. Oh. Nama mo diha? Then yan kaya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Gi-summarize ni Jesus Christ ang first 4 na commandment. Tama, relationship samahan. Then 6 to 10, yan gingo dia. Second, you shall love your neighbor as yourself. Amen ba? So kung love na to sa Ginoo, then mag-flow ra po na in serving others. Unahon na tong gusto sa Ginoo, spiritual jud before sa ilang physical need. Amen? Mabless ko ani Capernaum, kanang MX3 ba? Nagpatukod sila building sa SPMC. Tanan nga nagabiyahe, gikan sa Midsayap, tanan, sa outside Davao City, papuyo nila dito. But before ka makatulog dito, before nimo isulod imong bag, naay mo share sa imuha dito about salvation. Naay mo share sa imo sa good news, maminaw may.
Kabalo ang MX3 sa principle. Dili pwede puro lang tabang physically, wala nimo siya gi-connect sa Ginoo. Unsaon pagbago sa iyang kinabuhi? Amen ba? And kabalo ba mo si Jesus Christ? No. Aside sa particular siya sa imong spiritual, particular po siya sa imong physical. Di ba? Si Jesus Christ, pag human niya og wali sa 5,000, sa 3,000 nga wali, unsa iyang ginahimo? Milagrohan niya pakaon og pan. Ngano man, mga kulaps ni kung mulakaw ni sila glagyo. Particular siya sa pagkaon. Naba mo diha? Particular po siya sa physical. Mao na dili ra pud ka kumuadto mo sa inyong mga bisita ninyo, muadtong bistahan ninyo sila, pagdala pug pan. Kay basig maayo kayo ang Ginoo, gigutom na kayo ang imong giwalihan diha. Basig makulaps na kay wa sila kinaon na kay grabing proseso na sa Ginoo silang kinabuhi. Ikaw may imong panalangin. Mao bitaw gina-bless ka ni Lord sa imong finances na para ihatag imong best kay Lord. Susunod nimo. Amen. Para sa day imong kwarta ginadawat para sa imong sarili. Gi-bless ka ni Lord para daghan pag mga luwas nga kalag pinagi sa imong kinabuhi. Dili na nimo sila suluhon. Amen. And last, sino matag last anay? Okay. Again, no. Kaya ako na lang i-pass forward. Okay. So, ayun na problema ha, kung unsa pa nang ihatag nimo. Kung unsa lang inaasay mo ha, serve. O bitaw ni Ana Jesus, kung unsa may naasa inyo ha. Fish lang o bread. Yan na siya diha. Gimultiply ni Lord. Dili na kailangan pa magnegosyo kag dako para lang makatabang. Unsay naasay mo ha. Pwede na ni may tabang, Lord, maura ba yan ikaw na mag-multiply. Pagtingala mo, kung iunana imo ang heart, gusto ni mo i-bless, i-multiply na ni Lord. Asa nag-multiply si Lord sa kamot sa mga disciple? I-offer kung unsang naa ka. Mo bitaw gina-bless ang uban. Ano man, walay problema sa mission, pila may amutan na ito, ani. Hatag sila sa mission. And by the way, karong December 10, now natay mission. Pag-asa na picture diya, kani mga pag-asa, mga bata ni nga kanang mga rape, ng patay, tapos diya mga drugs. No, kani sila. Naadyo ni sila pag-asa mabago. Amen. And pipila nga naana din hipod sa inyo ha. Pwede nimong tapad, gikan na dito. Nana dire, dili na ako ma-identify tanan. Nangabago ilang kinabuhi, hinay-hinay, nag-journey sila. Karon nang ila pong gina-desire, magkaroon po sila og bagong chinilas. Ang desire po nila makakaon po sila og lami. So, nagkamap ang mga leaders, kita din nga i-bless po nato sila sa December 10. Pakauno nato sila og burger ba. Tapos nag-donate og macaroni. Tapos palitan nato sila og chinilas, t-shirt. Napoy nag-request dito, pwede po may makakuan sa inyo ha, pastor, og sabon. Kapos sila pang laba, ang uban, sabon. So, kinsa may gamiton? Kabalo ba mo igsoon? Kung nagatabang mo sa mga piniriso, directly touch ninyo ang kasing-kasing sa Ginoo. Nay verse ana, sa basahan na tong, sige. Matthew 25, verse 34, basahan ninyo. Then the king say to those in his right, come, you who are blessed by my Father, inherit. Oh, ma-inherit daw ni mong kingdom. Prepared for you from the foundation of the world. Kinsa Kinsa na naka-inherit? Gigutom ko, gihatagan ko nimo pagkaon. Yan ang Ginoo. Giuhaw ko, gihatagan ko nimo og inimnon. I was stranger, kinbite ko nimo. Naked, wala ko'y sanina, gihatagan ko nimo og sanina. Nagkasakit ko, gibisita ko nimo. Gipriso ko. You came to me, imo akong giduaw. Tapos katong mga righteous, nangutana sila sa Ginoo. Lord, katong nakasulod na, when did we see you hungry? Kanus amang kanamo nakitaan nga gigutom ka? Kanus amang kanamo gipakaon?
Yan ang mga disciple. Kano sa man kanamo nakita nga giwaw, nga gihatagan kanamo. O imnon. And when did we see you stranger and invite you in? Kano sa man mi nga gipasulod kanamo sa mong balay, ginbitahan kanamo. O kano sa man mi nihatag sa imo og sanina? Yan ang mga righteous. Unsay tubag sa Ginoo? Di ba? When did we see you sick or in prison and come to you? Unsay gitubag sa Ginoo? The king will answer and say to them, truly I say to you, to the extent that you did it to the one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me. Kung ikaw di ay karon nga nabuhi dinhi sa yuta, unya ni duaw kag prisuhan, gatabang ka katong mga way sanina, imuhang gitabangan, gipakaon nimo tong gigutom, you did it to me. Gihimo na nimo sa Ginoo. So ang timailan jud nga naa jud kay nature ni Lord is napud kay concern sa mga pisikal nga kinanglanon sa tao. Dili lang pod spiritual sama ni Jesus Christ. Amen ba? So karong no, himo nato ni once a year, mga magkwanta karon og special offering. Mag-special offering ta karon para i-apply nato ni atong nadawat. I-bless nato ni mga bata. At the same time, kung ma-meet tanan ang ilang mga needs pod, ang mga uban nato nga mag-gather today, i-bless pod nato sa mga kauban ninyo silang pagkaon dinhi karong December 21 sa tuang kapila na nato ni third year Thanksgiving nato dinhi. Amen? So excited mo apply nga ihatag po din yung best? Murag diri la excited. Ha? Excited mo? So mag-pray ta. Heavenly Father, salamat aning opportunity nga mahatag na mo among best sa imo. The best man nimong gihatag, Lord. Wala man nimo gipadala si Jesus Christ nga tiil lang ang iyang gihatag dinhi sa yuta sa amuha. Wala pod gipadala, wala pod gisacrifice ni Jesus Christ iyang kamot lang. Kung dili katibuk-an Ginoo sa lawas ni Kristo ang among nadawat. And Father, I pray, Father, na kini nga mo ang the best nga ihatag karon. Pasalamat na mo ni Lord sa imo. Sa imong gihimo pud sa among kinabuhi sama pod kay Mary Magdalene. And ikaw po nagsulti Ginoo. Ikaw ang nagsulti. Nga kung asa man ni ma-preach ang gospel, ma-remember ang name ani nga bayana. I pray, Father, nga kini po dapat ang amuang madawat. Nga ma-remember po. Ma-remember sa katawhan. Nga ikaw nga the best among nadawat, the best po ang among response sa imo. Nga mahatag po na mo ang the best namo sa imo Ginoo. The best nga time, the best nga talent, the best nga resources, the best nga effort. Kana jud ang among mahatag, Father. And Father, kulang pa ni among mahatag sa imong gihimo sa among kinabuhi. Wala man ka nangayo sa amo, but we just wanna honor you, Father. Pinagi among panaghatag today. Dawata kini Ginoo and multiply this a million folds kay maura pud ni ang among cheerful nga mahatag Ginoo. Salamat. We love you in Jesus name. Amen and amen. Come on, can we give our best to God today?